Magandang araw. Ang ating asignatura para sa semestreng ito ay may pamagat na Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino. Kaya naman, narito ang inaasahang maisasagawa natin pagkatapos ng talakayan. Una, na ipakikilala ang subject at mga kahingian nito. Ikalawa, na ipaliliwanag at naiuugnay ang halaga ng subject sa sarili, kapwa at lipunan. At ang huli, nakalalahok sa mga gawain at talakayan. Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang iwan sa inyo ang mahalagang tanong na kailangang masagot. Paano mo kaya magagamit ang kaalaman sa wika tungo sa mabisang komunikasyon? Bilang karagdagan, sa iyong palagay, gaano kahalaga ang paggamit ng wika sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa kapwa? Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magbalik tanaw tayo. Ano-ano ba ang mga konseptong inyong natutuhan mula sa mga nakaraang antas ng pag-aaral ninyo ugnay sa wika? Paano kaya nakatutulong ang mga natutuhang iyon sa aktwal na buhay? Matapos nating balikan ang ukol sa mga iyon, ay nais ko naman ngayon na magbigay kayo ng mga paksa at konseptong sa iyong palagay ay matututuhan sa klase sa Filipino sa kasalukuyang antas na kinabibilangan. Ano ang iyong inaasahan sa klase? Paano mo gagampanan ang iyong tungkulin bilang mag-aaral upang maipakita ang pagpapahalaga sa pag-aaral sa wika at sa mismong klase? Bilang pagpapatuloy ay nais kong ibigay sa inyo ang deskripsyon ng ating kurso o ng ating asignatura. Ang kurso ay sumasaklaw sa metalinguistic na pag-aaral tungo sa pananaliksik, ukol sa kalikasan, katangian, pag-unlad, gamit at paggamit ng wikang Filipino sa mga sitwasyong komunikatibo at kultural sa lipunang Pilipino. Kapag sinabi nating metalinguistic, ito ay sangay ng pag-aaral ng wika na tumutuon sa ugnayan sa pagitan ng wika, kultura at lipunan. Bilang karagdagan, nakatuon din ito sa mabisa at masining na paggamit ng akademikong Filipino na instrumento sa pagpapahayag sa iba't ibang sitwasyon at larangan. Kaya naman, inaasahan na maunawaan ng may masusing pagsasaalang-alang ang mga lingwistiko at kultural na katangian at pagkakaiba-iba sa lipunang Pilipino at mga sitwasyon ng paggamit ng wika dito. Kapag sinabi nating lingwistika, ito ay ang agham ng pag-aaral ng wika kasama ang estruktura, kalikasan, kakanyahan at iba pa. Inaisahang ding maisakatuparan natin ito, yung nakasusulat ng isang panimulang pananaliksik sa mga fenomenang kultural at panlipunan sa bansa. Gayun din, tayo ay makatutunghay ng napapanahong sanaysay, talumpati, panitikang popular, kasama na rito ang awitin, comics, iba't ibang paraan ng komunikasyon sa social media. At syempre, meron din tayong tuon sa gramatika, ang paggamit ng kasanayang komunikatibo. Kasama na rito ang linguistic, sociolinguistic, discoursal at strategic. Kaya naman, narito po ang daloy ng ating mga paksa at isasagawa para sa buong semestre at ng ating asignatura. Nagkaroon tayo ngayon ng introduksyon ukol sa ating kurso o asignatura. Gayon din isasagawa natin ang pahapyaw na pagtalakay sa nilalaman ng kurso o asignatura at ang mga kailanganin. At syempre magkakaroon din tayo ng panimulang pagsusulit o pretest bilang pagtataya sa mga inyong kaalaman ukol sa posible nating talakayin.
Narito naman ang mga paksang ating matutunghayan para sa ating asignatura. Una, ang mga batayang konseptong pangwika. Kasama na rito ang wika, ang kahulugan, kahalagahan, katangian. Gayon din ang ukol sa wikang pambansa, wikang panturo, wikang opisyal. Tatalakayin din natin bilang bahagi ng konseptong pangwika ang ukol sa monolingualismo, bilingualismo at bilingualismo, multilingualismo. Gayon din, tatalakayin natin ang ukol sa homogeneous at heterogeneous na wika, unang wika, pangalawang wika, linguistikong komunidad, at ang ukol sa variety ng wika. Matutunghayan din natin ang ukol sa ebolusyon o kasaysayan ng wikang pambansa. Mula sa pinagmulan ng wika, ang wika sa panahon ng mga katutubo, ang wika sa panahon ng mga Espanyol, ang wika sa panahon ng Rebolusyong Pilipino, at ang Filipino bilang wikang global. Kasama rin sa ating paksa ay ang pagtalakay ukol sa mga gamit at tungkulin ng wika. Ito ay kinapapalooban ng instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristic at representatibo. At matapos ang unang mga hanay ng mga paksang iyon, ay magkakaroon ng markahang pagsusulit at ang presentasyon ng proyekto. Bilang pagpapatuloy ay tatalakayin din natin bilang bahagi ng ating paksa ang ukol sa sitwasyong pangwika sa traditional at social media, traditional media at social media. Matutunghayan din natin ang ukol sa wikang Filipino at pag-aaral ng kultura. Kasama na rito ang wikang Filipino sa iba't ibang sitwasyon at rehistro nito. Gayun din, kasama sa mga paksang tatalakayin ang ukol sa kakayahang komunikatibo ng mga Pilipino. Nakapaloob dito ang ukol sa kakayahang linguistiko, kakayahang sociolinguistic at kakayahang pragmatic. Tatalakayin din ang kakayahang diskursal, nakasusulat ng panimulang pananaliksik sa mga fenomenang kultural at panlipunan sa bansa. At matapos ang lahat ng paksang iyon, ang bilang pangwakas na paksa ay ang ukol sa introduksyon sa pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino at susundan ito ng markahang pagsusulit, presentasyon ng proyekto at konsultasyon ng grado. Mahalagang mabatid natin ang mga paksang nakapaloob sa ating asignatura bilang bahagi ng ating paghahanda at pagkakaroon ng malinaw na direksyon ng talakayan. Gayon din, ang panimulang sulyap-silip sa kabuuang nilalaman ng ating paksa ay isang malinaw na hakbang upang tayo ay magkaroon ng ideya sa ating tatalakayin, sa ating gagawin. At sa ganung punto at paraan, tayo ay magkakaroon ng kahandaan ukol sa kabuuang semestre na meron tayo. Hanggang sa muli, mabuhay!